The City Government of Tabuk, through the City Barangay Affairs and Community Relations Office Moral Recovery Program, features The Bread of Life, re-echoing the words of God. The Bread of Life program is a meaningful way to spread hope and faith to the community, sharing stories of inspiration and quoting God's words that can uplift people's spirits. The Bread of Life, The Bread of Life, every first Wednesday of the month from 3 to 4 in the afternoon, right here on Tabuk City Public Information Office Facebook page, YouTube channel, and Zeno Radio. The Bread of Life. The Bread of Life. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa isa pang episode ng Bread of Life. Sa buwang ito, pagninilayan natin ang napakahalagang kaganapan sa ating pananampalataya. Yan po ay ang pagdurusa, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga ito ay patunay ng dakilang pagmamahal ng Diyos at ang pag-asa na hatid ng tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan. Ikinararangal kong makasama po kayo at ang ating tema ngayon ay napakahalaga at ako po ay umaasa na ito ay makapagbibigay ng lakas at pag-asa sa ating pong lahat. Sige, nais ko munang batiin yung mga kasama po sa CBACRO, sa City Barangay Affairs and Community Relation Office, sa pamumuno ng ating Department Head, Sir Rimsy Adong, at yung mga kasama natin na Barangay Values Formation Officer. Ngayong hapon ay ako po ang inyong host, Pastor Wency Portugal. Sige po, simulan natin ang unang bahagi ng ating paglalakbay, ang pagdurusa ng Panginoong Hesus. Ang pagdurusa ni Jesus ay nagsimula bago pa man ang krus. Yun po ay nagsimula sa Harden ng Gethsemane. Sa aklat po ng Mateo chapter 26 verse 38, nais kong basahin. Matthew 26:38. Ganito ang wika ng salita ng Diyos. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, namang manglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Nais kong basahin sa ibang translation. Ganito ang pagkawika. Sinabi ni Jesus, ang kaluluwa ko'y labis na nahihirapan na parabang mamamatay na. Dito po ay nanalangin siya ng taimtim dahil alam niya yung matinding hirap at sakit na kanyang haharapin. So, ang tagpo pong iyon sa Gethsemane ay nagpapakita ng maselang makataong aspeto ni Jesus. Isa itong paalaala na nauunawaan niya ang ating mga paghihirap at takot dahil naranasan niya ito mismo. Ang kanyang panalangin, ang kanyang panalangin ay hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Ay nagtuturo sa atin ng pagsuko at pagtitiwala sa plano ng Diyos na kahit gaano pa pinakamahirap yung mga sandali na ating nararanasan. Ang mga pagsubok na kinaharap ng Panginoong Hesus, yung pong pagtataksil, yung pong pag-abandona at maling akusasyon ay paalaala rin na pinasan niya ang hindi lamang pisikal na sakit kundi pati na rin yung emosyonal at espiritual na pagdurusa.
Napakalaking bagay na isipin na pinili niyang tiisin ang lahat para sa atin. Ang mga pagninilay na ito ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Alam na kasama natin si Jesus sa ating sariling mga sandali ng pagdurusa. Actually, yung pagdurusa ng Panginoong Jesus ay nagbigay sa atin ng maraming magandang bunga. Actually, nais ko magbigay ng 3 halimbawa. Ito ay naging dahilan para madama natin yung pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal na hindi tayo karapat-dapat. Kagaya ng talinhaga ng Panginoong Hesus sa Good Samaritan. Yung tao na kanyang tinulungan nung mabuting Samaritano ay isang Hudyo. At sa pagkakataong yon, alam natin at lalo na sa atin mga nakakaintindi at nagbabasa ng salita ng Diyos na mayroong pader na humahadlang between Jews and Samaritan o Samaritano. Pero doon ay halimbawa ng pagpapakasakit ng Panginoon para sa atin na kahit hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pagmamahal, ay ipinadama niya yun sa atin. At sabi ng aklat ng Roma, Kapitulo 5, versikulo 8, ipinagtatagubili niya yung kanyang pagmamahal. That while we are yet sinners, Christ died for us. Ayan. Wika ng salita ng Diyos. And another is yung freedom. Nakaranas tayo ng tinatawag na kalayaan. Ang pagpapakasakit ng Panginoong Hesus ay nagbigay sa atin ng kalayaan. It was for freedom that Christ has set us free. So yung kalayaang yon, sabi ng salita ng Diyos, ay hindi natin dapat abusuhin. Yung kalayaang yon ay kalayaang piliin kung ano yung kalooban ng Diyos. And another thing na dulot ng pagpapakasakit o yung pagdurusa ng Panginoong Hesus ay yung pagbibigay sa atin ng ultimate na example. Halimbawa, kung paano tayo ay mabuhay. Actually, itong 3 fruit of sacrifice, fruit ng sakripisyo na ito ng Panginoong Hesus ay na-share din minsan actually ng isang kamanggagawa natin sa simbahan. And nakita kong yes, that is true. Yung fruit of Christ's sacrifice ay yung naramdaman natin, naranasan natin yung love, yung freedom, at yung nabigyan tayo ng tamang halimbawa kung paano tayo mabuhay bilang mga may takot, tao na may takot sa Diyos. Dahil dito ay lumipat na tayo sa susunod na bahagi ng ating talakayin. Ito yung sukdulang akto ng pagmamahal. Yun yung kamatayan ng Panginoong Hesus. Ang pagpapako sa krus ni Jesus ay isa sa pinakamatinding tagpo sa kasulatan. Ang pagbabasihan natin ay sa aklat ng Mateo 27, 45 hanggang 46. Ang sabi doon ay mula ng tanghaling tapat hanggang 3:00 ng hapon, nagkaroon ng kadiliman sa ibabaw ng buong lupain. Bandang 3:00, sumigaw si Jesus ng malakas, Eli, Eli, lima sabachthani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang sigaw na iyon ng Panginoong Hesus ay talagang masakit sa puso. Ipinakikita nito yung bigat ng kasalanan ng mundo na nakapatong sa Kanya. Ngunit isa rin itong paalala ng Kanyang dakilang pagmamahal. Isang pagmamahal na walang pag-iimbot, na ibinigay niya ang Kanyang buhay upang tayo ay maibalik sa Diyos. At ito po ay kahanga-hanga kung paano natupad ang bawat detalye ng Kanyang kamatayan. Ang propesiya
Sinabi sa aklat ng Isaiah chapter 53 verse 5, siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasalanan. Ang parusa para sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Hindi wakas ang kamatayan ni Jesus. Ito ay tunay na nag-uugnay sa atin pabalik sa ating Diyos na buhay. At napakagandang makita natin na maglaan tayo ng sandali upang magnilay sa pag-asang hatid ng sakripisyong ito. Sa pagkakataong ito ay i-welcome po natin ang ating kasama, si Pastor Leonardo Tayaban. Ayan. Pastor, nasa pangatlong segment tayo ng ating aralin. Ng ating pagninilay. Ayan. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Okay, salamat Pastor sa pagkataon na itong paksa or itong aralin ay yung araw na ito ay pwedeng pahayag mula rito sa CIO, sa City Hall. Sa unang araw ng linggo, tulad ng isinulat ni San Mateo sa Matthew 28 verse 5 to 6, sinabi ng anghel sa mga kababaihan sa libingan, huwag kayong matakot sapagkat alam kong hinahanap ninyo si Jesus sa ipinako sa krus. Hindi siya narito, siya ay nabuhay. Gaya ng sinabi niya, isang kahangahangang tagpo. At ang muling pagkabuhay, ang pundasyon ng ating pananampalataya. Kung wala ito, tulad ng sabi ni San Pablo sa unang Korinto, chapter 15 verse 17, magiging walang saysay ang ating pananampalataya sa muling pagkabuhay. Sa muling pagkabuhay, nagkaroon tayo ng tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Amen. Salamat, Pastor. Yes, totoo yun, ano? Dahil ang Panginoong Hesus ay nabuhay, ang sabi doon ay nagkaroon ng katuturan yung ating pananampalataya. Meaning, dito kapag dahil dun sa pagkabuhay ng Panginoong Hesus, actually, gusto kong mag-adlib, Pastor? Dahil sa pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ito ay nagbibigay sa atin ng tatlong bagay, Kung mayroong F4, dito ay F3 o 3F. Ang gusto kong bigkasin, yung pananampalataya o faith. Dito pinakikita na sa muling pagkabuhay ng Panginoon, yung ating pananampalataya o faith is genuine. Dahil kung hindi nabuhay ang Panginoon, sabi doon, walang katuturan. Peke yung ating pananampalataya. And another, yung forgiveness was fulfilled. Dahil ang Panginoon Hesus ay muling nabuhay, so tayo ay mayroong kapatawaran. Actually, ang sabi doon, continuation nung binasa mo, Pastor, yung 1 Corinthians chapter 15 verse 17. Gusto kong uliting basahin sa King James Version. Ganito ang wika. And if Christ be not raised, your faith is in vain.
ye are yet in your sin. Ibig sabihin, kung hindi nabuhay na mag-uli ang Panginoong Hesus, hindi lang walang katuturan yung ating pananampalataya, tayo ay namumuhay pa sa kasalanan. Therefore, kung ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay, ay natupad yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Another thing is, letter F is yung future. Our future is secured dahil doon sa ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Ang sabi dun sa verse 18 nung yung binasa, then they also which are fallen asleep in Christ are perish. Sabi dun ay pagka ang Panginoong Hesus ay hindi totoong nabuhay, ay di kawawa naman yung mga namatay, wala na silang pag-asa sa darating na buhay. So hindi secured, walang kasiguruhan. Kahit pa sila nananampalataya sa Panginoon at sila'y namatay, walang kasiguruhan na sila ay bubuhaying maguli dahil ang Panginoong Hesus ay hindi naman nabuhay. Yes. At dahil doon si Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos chapter 3 verse 10 ay nagsabi na ang tanging hangarin ko ngayon ay maranasan yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ibig sabihin ay yung maranasan ko na yung buhay, yung aking pananampalataya ay totoo, na ako ay walang guilt feelings dahil ako'y pinatawad ng Panginoon, and mayroong kasiguruhan, mayroong direksyon ang aking hinaharap. Mayroon akong pag-asa. Ayan. And hindi lang ito. Hindi lang ito isang makasaysayang pangyayari. Ito ay pinagmulan ng buhay at buhay na pag-asa. Nakakita na ako ng maraming buhay na binago ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Siyempre, number 1 na ako. So ito ay isang paalaala na kahit gaano kadilim ang ating mga kalagayan, kaya ng Diyos na magbigay ng bagong buhay sa atin at bagong pag-asa. Ayan. Siguro kung bakit may mga tao na ayaw maniwala na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay, sapagkat sila ay naghahanap ng ebidensya. Well, sa Biblia ay mayroong 3 ebidensya na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Yung libingan, kagaya ng binasa ni Pastor kanina, wala nang laman. Sabi niya, hinahanap niya siya, wala na siya dito. And pangalawa, ay yung mga nakakita, maliban dun sa mga alagad, ay meron pang 500 na nakakita. At maging si Apostol Pablo na nagsasalita dyan sa binasa ni Pastor Leonard, ay nagsabi na nagpakita rin sa akin. At pangatlo, yung transformation, yung pagbabago ng mga alagad. Sila dating takot nung naipako ang Panginoong Hesus. Pero nung siya ay nabuhay na maguli, sila ay nagkaroon ng tila baga pambihirang tapang. At hindi lang yon ay dahil nabuhayan sila ng loob, kundi dahil na rin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. But kung mayroong pinakamalaking dahilan, yun ay dahil ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Kaya mayroong katuturan yung inaawit natin, because He lives, I can face tomorrow. Ayan. Start. At sa pagkabuhay ang ating Panginoon Jesucristo, oray pa'y idyay kunata yung panagparang na kadagiti adalan, oray pa'y kadagiti 5,000 adalan na, kadagiti nagparangan na. Then sakbay nga bago siya bumalik sa langit, nakisalupa sa mga alagad niya, nakikadkadwapay kadagiti adalan ingga nang agsubli iti apo. So nga daytoy iti maysa nga maadal tayo itatang iti dayting lesson dayти panagungar ni Apo Jesus. Tano pampanunutin tayo awan gayam ti wala
awan kuma iti sirbi tayo no haan nga nagungar ni Apo Jesus. Oo. Pastor Leonard, basahin ko yung part na sinabi mo na ang Panginoon ay nagpakita, no? Mm. Dahil sila yung mga eyewitness. Dito po sa unang Korinto chapter 15 verse 3 hanggang 6 ay ganito ang wika. Sapagkat ibinigay ko, basahin ko po sa Tagalog version. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon din sa kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12. Pagkatapos, napakita sa mahigit 500 kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito ay nangabubuhay pa hanggang ngayon. Datapwat ang mga iba'y nangatulog na. Saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. At saka huli-hulihan, tulad ng isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Yun ang basehan natin. Kaya mga kapatid, kadagita amin nga agdingdingeg sapay ta dayti nga adal tayo itatang malem ket mangted iti namnama kada tayo nga no kitain tayo dayti adalen tayo nga daytoy adda iti panaka tay iti tao spiritually ket ijay may sang isimbolo di panagungar ni Apo Jesus nga naikantay met iti namnama nga no mamati tayo ay ket kayarig na dijay napagungar tayo met spiritually nga pastor. Yes. Kasi ti kunana tagat we are dead. Natay tayo babain iti basol. So kung tutuusin natin paano pampanunutin tayo kahit nakaroon nga sawen nga before na nakilala natin si Jesus sa ating buhay ay parang kaslang nga magnatayo nga bangkay na kung tutuusin kasi ang sabi ng because of our sin sa ide gapo ide basol tayo ket tayo ay naibilang patay na spiritually. Nga sige ituloy tayo dayti adalen tayo ket di bali ta habang ituloy ti dayti ket tayo ay malinawagan talagang malitnawan mo lang ni pampanuno tayo. Kuna na to'y sumarunong iti lesson tayo kuna na. Ngayong araw kuna na to'y ngayong araw nilayan natin ang pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang kanyang kwento ay kwento ng dakilang sakripisyo at matatag na pag-asa. Higit sa lahat, ito ay paanyaya sa ating lahat na tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ayan. Yon ang pinaka-importante, Pastor. Yes. At kung kayo po ngayon ay nakikinig at nararamdaman ninyo na hinahaplos ka ng Diyos upang sumuko at maniwala kay Jesus, nais naming ipaalam sa iyo na ito ang pinakamagandang desisyon, kagaya ng sinabi ni Pastor, na pwede nating magawa. Ang pagtanggap kay Jesus ay isang hakbang ng pananampalataya na magdadala sa buhay na walang hanggan at isang relasyon sa Diyos na nag-uumapaw, dala ang pag-asa at pagmamahal. Ket sapay ta kadagita amin nga ayaten mi nga dumdumngeg ket inadal tayo tatay nga adda iti
kinapatig ti panagungar ni Apo Jesus, ket kunana diyeng ano nga nagungar isuna, naikantay mo tinamnama nga makipag-ungar kenkwana. Babaen, ijay panakainaig tayo, ijay pamati tayo, kenkwana. Takunana nuhan nga nagungar, awan sirsirbi ijay pamati tayo. Iso nga, sapay kumagarod, ta itatang malem, kadagiti amin nga agdingdingeg, ket iyaw-awis ni Apo Jesus, ti maikantayo kuma iti namnama, wenno adda kuma ti pakainaigan tayo kenkwana, nga mayaplikar kumamit kada tayo, di kunana di nga nga nagungar isuna, makipag-ungar tayo met kenkwana dumanon iti tiyempo. Ket no bilang ta matignay ka kabsat nga dumdumngeg iti daytoy nga programa, ket kayat mo nga mayaplikar met iti biag mo daytoy nga kinapateg ti panagungar ni Apo Jesus ken ka mismo, iyaw-awis iti Apo nga agtuktok-tok ita pusom, ket kayat na nga ilukatam kumaisuna, ket kayat iti Apo nga makipagtaeng ken ka. Ta ijay Apokalipsis Kapitulo 3 iti 20 ken 21 kuna na diyeng addaak iti ruwangan ti puspusoyo nga agtuktok-tok, ket sa sinuman nga mangilukat kanyak, ket makipagyanak to kenkwana ket isumet kanyak. Ket no bilang ta tarigagayan yo dayta nga awis ni Apo Jesus, iti biagyo iti dayti nga gundaway, kayat mi nga idalanda kayo man iti ababa nga panagkararag, iti panangawat, panangimbitar ken ni Apo Jesus, iti biag tayo tapnon isu kuma ti agari agbalin nga Apo iti biag tayo, ta iti simbolo ti panagungar na biyaplikar kumamet iti biag tayo nga da iti namnama iti tunggal maysa kada tayo babaen ken Kristo nga agtaeng iti biag tayo. Pastor? Sige po, kung handa na kayo, nais po namin samahan nyo kami sa isang maikling panalangin, isang panalangin ng pagtitiwala sa Panginoon. Sundan nyo, sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat sa iyong dakilang pagmamahal. Salamat sa iyong pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay para sa akin. Inaamin ko na ako'y isang makasalanan at nangangailangan ng iyong kapatawaran. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Linisin mo ang aking puso at tulungan mo akong mamuhay para sa iyo. Salamat po sa bagong buhay at pag-asang hatid ninyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo po ay nanalangin ng panalangin yon, kayo po ay nasa bagong simula ng inyong buhay kasama si Jesus. Hinahangad namin na kayo ay lumago sa pananampalataya. Tama, Pastor. Kung nais mong malaman pa ang tungkol sa relasyon kay Jesus, kayong mga da kayo nga kaabsat mi nga agdingdingeg, wag kayong mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin o sa iyong lokal na simbahan na nagtuturo ng salita ng Panginoong Hesukristo tungkol sa kanyang pagkabuhay, pagkamatay, pagkabuhay at yung nagtuturo na ang Panginoon pag nasa ating buhay ay meron tayong relasyon sa Diyos Ama. At maraming salamat sa iyong pakikinig
ngayong hapon na ito, naway mapagpala kayo ng episode na ito. Samahan ninyo kami sa susunod para sa isa pang naka Pagpapasigla. nakapagpapasigla na talakayan sa Bread of Life. Bread of life. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. God bless us all. At sakbay nga aglipas kami, agkararag tayo man pay, pasensya kayo ta awan dayay dadumang kadwami, sakbay nga intayo agkararag ket alaik dayti nga gundaway nga agpasalamat manen iti daytoy nga ito'y ayan iti broadcast center tayo dito'y Tabuk City Public Information Office nga idadaulwan ni Ma'am Aurora Amilig kaya nagiti amin nga mga iti dagiti kadwami iti banger iti technical ken ni Pastor Wensi nga partner itatang malem ken agyaman akmet iti kadagiti amin nga nagdingeg ken ure pay kablawak mamet iti pamilyak Itabulo iti pamilya Tayaban ken dagiti amin nga kakabsat kapatiran sa Christ Assembly Church. Pastor? Yes, ako rin po. Binabati ko po yung mga kapamilya ng Portugal family, ano? At ang ating mga kasamahan minsan pa sa Sibacro, ano? And sa KCCM at kay dyan sa Tabuk Valley Christian Fellowship. Magandang hapon po. Salamat sa inyong pagsama. At siguro, Pastor, tayo ay dumako na sa ating pagtatapos na panalangin. Okay, Pastor. Kaya't kuman nga agkararag tayo, kadagay amin nga dumdumngag. Apo Dios, agyamyaman kami Apo itatang malem. Dagiti pagayatam nga maramit. Ita nga malem Apo si papakumbaba kami ken ka. Ta inadal mi Apo iti maysa nga banag nga kangrunaan. Iti panagungar ni Apo Jesus. Imay na iyanak. Ingganang timakal, ingganang impabigbig na, iti kinasiasino na, ay so ti manubot ken mangisalakan. Numan pa'y naparigat, na ilansay di cross, nasapsaplit, inggana nga naitanem, nga magyaman kami Apo Dios, tay ti may katlong aldaw ket nagungar. Aday tamat Apo timangted kada kami tinamnama, nga babayen ti saom kinunam, babayen ken Apostol Pablo, nga tapnon adda ti surbi iti inanama mi ken ti pamati mi, dayta iti ipakita na iti panagungar ni Apo Jesus. Kaya't mi kadi Apo nga kadagiti amin nga imawat ken ka itatang nga malem, ken ni Apo Jesus iti biagda, ited mo kadi dayta nga namnama, tapnon agbiagda akas mayalubog iti pagayatam. Bendisyon amet Apo daytoy nga kanayon nga pangipatayaban mi kadagiti sasaom. Daytoy Apo nga Public Information Office iti City Hall. Dagiti amin nga mangtariwidwid. Dagiti amin Apo nga nakipagpasit itatang malem. Bendisyonam ida. And Father God, itultuloy mi nga ikararag. Bendisyonam oray pa iti CLGU tabuk Apo. Yes. Kaya nagiti amin Apo nga ususarem our leaders Father God. Manipud tayaten mi nga mayor. Aging gana kadagiti amin Apo nga katrabahuan iti daytoy nga City Hall. Bendisyonam titunggal maysa.
agyaman kami Apo ken mangnamnama kami nga daytoy nga bulan ken amin nga nagdingdingeg adda Apo nga si papakumbaba kami Apo iti iti nga bulan nga mangbigbig iti dakkel nga inaramid mo iti biyag mi. Salamat o Dios ket laman kadi Apo ngagpatuloy ka magkiadda ti tunggal maysa kada kami. Kukwam nga rod ti amin nga pamadayaw, amin nga gloria ken amin nga kinatan-o. Ket dagiti kararagmi itinagan ti Ama, ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po. The City Government of Tabuk, through the City Barangay Affairs and Community Relations Office Moral Recovery Program, features the Bread of Life, re-echoing the words of God. The Bread of Life program is a meaningful way to spread hope and faith to the community, sharing stories of inspiration and quoting God's words that can uplift people's spirits. The Bread of Life, the Bread of Life, every first Wednesday of the month from 3 to 4 in the afternoon, right here on Tabuk City Public Information Office Facebook page, YouTube channel, and Zeno Radio. The Bread of Life.